UK magbabago ang skilled worker visa sa 2025. Here's what you need to know. Hi mga ka-recruit! It's me again, Jen, and today pag-usapan natin ang bagong malalaking pagbabago sa UK immigration system, especially para sa mga gustong mag-apply or currently nasa skilled worker visa. Sa video na to, tatalakayin natin ang mga sumusunod na topics, bakit may bagong rules, pagtaas ng skill level requirement, mas mataas na salary requirement, pinalitan ang immigration salary list ng temporary shorted list, pagtanggal ng sponsorship para sa mga bagong care workers. At kung ano pa ang mga next steps na inasahan ngayong 2025. Kaya tapusin nyo ang video para malaman ninyo kung pasok pa ba kayo at anong pwede nyong gawin. Kung balak mo magtrabaho sa UK or may kakilala ka na naghahanap ng sponsorship, importante na alam mo itong mga bagong rules. Effective na ito this July 2025 at ang dami talagang nagbago. Bakit may bagong rules? Sabi ng UK Home Secretary, sobra na kasi ang net migration in the past 4 years, halos quadruple. Kaya gusto nilang ibalik yung control and order sa immigration system. Ang goal nila ay mas unahin ng training at hiring ng UK locals kaysa heavily mag-rely sa overseas workers. Ano-ano nga ba ang mga changes? Tumaas ulit ang skill level requirement. Alam nyo dati, kung nasa RQF level 3 pataas yung trabaho mo, pwede kang mag-apply sa skilled worker route. Pero ngayon, ibinalik nila ang RQF level 6 and above. Ibig sabihin, kung yung trabaho mo ay nasa ilalim ng level 6, hindi na ito qualified para sa skilled worker visa, unless nasa temporary shortage list ka. At kung nandito ka na sa UK at currently skilled worker ka na, don't worry, pwede ka pa rin mag-renew kahit hindi level 6 yung trabaho mo. Pero, temporary lang yun habang may tinatawag na transitional arrangements. Mas mataas na rin ang salary requirement. Ito na yung updated na minimum salary para makasponsor. So, kung employer ka or worker ka, importante na alam mo kung pasok ka pa sa bagong rates. Tinanggal na ang immigration salary list. Pinalitan ng temporary shorted list. Before, may tinatawag na immigration salary list. Yun yung trabahong kahit level 6, pwede ka pa rin kasi kulang na kulang sa UK. Kung yung trabaho mo ay nasa listahan na ito, pwede ka pa rin ma-sponsor kahit RQF level 3. Pero heads up, workers sa level 3 to 5 na nasa list na ito, hindi na pwedeng magdala ng dependents unless na nasa skilled worker route ka bago mag-take effect ang changes. No more care worker sponsorship for new applicants. Effective this July 22, 2025, hindi na pwedeng mag-sponsor ang mga employers ng bagong care workers at senior care workers from overseas. Pero kung nandito ka na sa UK, nagtatrabaho ka ng at least 3 months sa current employer mo, pwede ka pa rin mag-switch sa skilled worker route. Pero hanggang July 2028 lang. Why? Sabi nila kasi dami daw abuses at non-compliance sa sector na yan. Hindi pa dito nagtatapos ang reform. Sabi nila by the end of this year, maglalabas pa sila ng mas mataas na immigration skills charge. Mas mahigpit na ang language requirements. Bagong family policy framework. So, kung balak mong mag-apply, mas mabuti nang mauna ka habang may transitional arrangements pa. Advice ko sa inyo, kung employer ka na gustong mag-sponsor or worker ka na gustong mag-apply sa skilled worker route, o magpa-consult kung pwede ka pa under the new rules. Kumonsulta ka na sa qualified immigration advisor. At kung gusto mong safe at hindi ka maluloko, always check the official sources. Huwag bastang magtiwala kung kanino lang. So ayan mga ka-recruit, sana nakatulong sa inyo ang video na to para maging aware kayo sa bagong UK immigration rules ngayong July 2025. Kung may tanong kayo, drop nyo lang sa comments at kung gusto nyo pa ng ganitong updates, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat, stay informed, see you in my next video!